So yun, good morning mga idol. Muli, salamat sa Diyos sa isa na naman pong mabuting pagkakataon. Pupunta tayo ngayon ng pharmacy at may kailangan tayong bilhin na gamot para dun sa alaga ko. Ayan, nais muna natin yung ating camera. Ito yung mga time na libre tayong mag vlog. Mga idol, ito yung buhay natin ngayon bilang isang caregiver. Tayo yung mamalengke, tayo bibili ng gamot, tayo yung biglaang nauutusan pagka may kailangan sa labas. Kasi yung kasama nating isang caregiver hindi marunong mag-drive, kaya pag ganitong may kailangan na bilhin sa labas, may kailangan pick upin, tayo yung gumagawa. Sundan ko lang yung vlog ko kahapon mga idol. Medyo kailangan natin magsibag ngayon Pero mahigit 10 buwan pala ako hindi nakapag-vlog. Tapos yung sinundan nung isang buwan na yon, nasa 2 buwan bago ulit ko nakapag-vlog. Kaya hindi na ako kilala ni YouTube. Pero yun nga, gaya ng nasabi ko kahapon sa vlog ko, iwas scam dahil maraming nang i-scam pa rin dito sa isla. Kaya ginawa ko yung vlog na yon para makaiwas tayo sa mga scammers. Dahil yung mga requirements na yon ng lihiti mong kailangan para makapasok ka dito sa isla. Tapos ngayon, sabi ko nga mag-a-update tayo. Noon sinasabi ko mga idol, yung temporary work permit natin, halimbawa papasok muna tayo as cleaner. After nung temporary work permit natin na 3 months, tsaka tayo nilipat ngayon sa talagang gusto nating trabaho pag nandito na tayo sa loob ng isla. Yun po yung isang pagbabago na napansin ng mga taga-immigration na ginagawa ng karamihan. Hindi lang Pilipino, meron dito Jamaican, marami rin dito Spanish. Yan, tas tayo Pilipino. At yan na rin yung mga Indians. Nagsisimula na rin silang dumami, mga Indians, Nepali. Yan. At ganun nga yung ginagawa. Papasukan ng permit, papasok mo na as cleaner, as helper. After nung kanilang temporary work permit na 3 months, nilipat na doon sa gusto nilang trabaho. Lilipat na sa hotel, lilipat na sa mas magandang salary. Kaya after 3 months, maraming naglilipatan. Kaya napansin ng immigration yun dito. Kaya ngayon, ewan ko kung kailan nila matutupad yun, na teka lang, tawid tayo. Na kailangan mag-stay ka ng 2 years doon sa field na pinasok mo dito. Nagsimula ka as cleaner, 2 years kang nandun sa field na yun, sa cleaner. Di lang natin malinawan kung yung 2 years na yun need mo mag-stay doon sa employer na nag-permit sa'yo. Kasi parang hindi naman din okay yung ganun. Kasi paano nga kung yung employer natin hindi maganda, hindi sumusunod sa batas, sa pasahod, hindi maayos, sa oras ng trabaho, hindi nasusunod yung ating mga napag-usapan sa kontrata. Kailangan ba magtiis tayo doon ng 2 years? Diba parang hindi naman tama yun, diba mga idol? Kaya ayun ang hindi ko pa nalilinawan kung yung 2 years ba na yun na dapat tayo mag-stay dun sa employer na nag-permit sa atin o dun sa field kung saan tayo pumasok dito. Halimbawa yung cleaner
pumasok ka dito as cleaner, lumipat ka man, nandun ka pa rin sa field na yon as cleaner. Pero tingnan mo to, ito nga yung video na yan, ito. Yan nga yung patunay na napansin na ng mga taga-immigration ng Cayman government, yung ginagawa natin na yon, na after ng temporary work permit lumilipat na tayo ng trabaho. Ito yun. Folks are coming that they're not going to be able to job hop. What's tying up our system right now, our work permit system, is that people are coming to the country on temporary work permit, and they're coming maybe in janitorial services, and then within 3 months they are now in either construction or the hotel industry or somewhere else. So, you know, one of the legislative reforms is you need to keep within that employment for a minimum of 2 years. If you change that employment, you need to leave the island for at least 6 months. So yan mga idol, napanood nyo, siguro naman mas naintindihan nyo yan kaysa sa akin. Kasi tayo isang bobo tayo mga idol roper tayo nung tayo nag-aaral pa. Kaya siguro mas naintindihan nyo. Comment lang kung ano yung naunawaan nyo sa video na pinakita natin. At ang pinakamaganda pa rin, no, mga idol, no, papasok kayo dito sa isla, dun na sa trabaho talaga na linya nyo, para hindi na tayo maglilipat-lipat. Andito na tayo, teka lang, papark lang tayo. Tara. Mga idol, dito tayo sa West Bay. Ito nga yung pharmacy kung saan tayo bibili ng gamot na kailangan ng ating inaalagaan. Tara, let's! Thank you. Have a good day. Comprando una casa. ¿Eres caimanera? El gobierno. Thank you, sir. Ayo, mabili tayo, papalik na tayo. Kahit pa paano nakapag-vlog tayo. Pipick up sila ng basura, oh. Sana mga idol, wag gana yun, no? Huwag ma-approve yung policy na yun. Kasi hindi talaga okay. Kasi pag nandito ka na, talagang matatakawan ka dun sa ibang opportunity. May makikita ka, mas magandang trabaho, mas malaking sweldo. Kung i-stay tayo ng 2 years dun, dapat tayo sa among hindi maayos, nakakaawa yung kaya nating worker. Titiisin yung ganong sitwasyon sa loob ng 2 taon. Ay! Agoy! Pero isa rin dun sa pagbabago, kaya nila ginagawa yung mga ganyang paghihimpit, dahil nga dun sa kanilang polisiya na Cayman First. Kailangan unang-unang opportunity na maganda dito sa Cayman Island para sa isang Cayman yan. Kaya kahit yung mga renewable, ewan ko, CERDI tama po ba? CERDI yun ng Cayman Bayanihan.
mga magre-renew na kanilang mga work permit. Wow, after nung grant 2 years, naka 2 years na magre-renew, eh kailangan pa rin i-post uli yung position nila sa work. At kung may isang kaimanyan na mag-apply interesado sa position ko, eh uunahin pa din yung kaimanyan kaysa doon sa dati nang nakaposisyon. Tama po ba yan, sir? Parang hirap yung gano'n, no? Pero parang narinig ko kay Sir D, parang gano'n nga yung magiging sitwasyon ngayon dahil nga yung parang sa Southeast-Asian, inuunan nila yung mga kabayan nila. Parang magiging mahirap para sa ating mga expat yung gano'n. Natong ka na sa posisyon na yun, magre-renew ka at may nag-apply na kaimanyan doon sa posisyon mo, priority yung kaimanyan. Kawawa yung mga expat na gaya natin, diba? Ayun yung mga isa sa pagbabago dito. Tapos saan pa ba, natutuwa ako dun kasi kay Sir Tion pag nag-live siya mga idol, talagang may natutunan akong bago. Ganoon naman tayo eh, yung mga sinasabi ko noon eh, mga sinabi lang sa akin din yun. Eh ngayon, yung iba na experience ko na, yung iba sinasabi ni Sir Tion eh bago sa akin sa pandinig ko eh. Mas ano naman si Sir Tion sa akin dahil si Sir Tion may sariling company kaya alam niya yung kalakaran ng mga sa loob dyan sa immigration. Kaya parang hindi okay kung ganun nangyayari na kahit nato ka na sa posisyon na yun at magre-renew ka ng permit, may isang siksadong kaimanyan, eh pwede ka pa rin mawala ng trabaho. Siguro sa ngayon mga idol, eh yan muna yung ating kaunting i-share sa inyo mga kapobre. Pare-pareho naman tayo mga pobre, mga idol na sana sipagin ako makapag-vlog uli palagi, makapag-update sa inyo mga idol susunod. Bakit hindi napapanahon na magdala dito nakamag-anak para magtrabaho sa isla? Yan susunod natin pag-uusapan. So hanggang dito muna mga idol, hanggang sa muli. Let's continue to share the love, the legacy, and let's promote